At dito po sa ating pinag-aaralan, talagang it's an adventure, mga bago kong natututuhan. Dito sa mga huling araw ng buhay ng Panginoon dito sa mundo, pinag-aaralan natin yung tinatawag na mga warning parables. Kumbaga kay Jose Rizal, kung babasahin mo yung kanyang sinulat ng kanyang huling mga sandali, yung Mi Ultimo Adios, dito din nakalagay yung mga pinaka-importanting mga nasa isip ng Panginoon. At ito pong ating mensahe ngayong hapon ay seryoso sapagkat makikita natin na ang importante sa Panginoon noon hanggang ngayon ay ang simbahan. At dito makikita natin na ang kanyang pangunahing alalahanin sa simbahan ay ang mga tao na nasa loob ng simbahan na merong relihiyon pero hindi tunay. Maraming istorya o mga talinhaga ang Panginoon diyan. Tulad nung talinhaga patungkol sa damo at igos, wheat and tares, na lumalago daw sa isang lugar pero hindi mo alam kung ano ang tunay. At ngayon naman itong talinhaga ng 10 abay or the parable of the 10 virgins or the parable of the 10 bridesmaids. Ito ay isang tinatawag na talinhagang babala ng pagbababala. Sapagkat ang pagbabalik ng Panginoon ay inihahambing dito sa istoryang ito. Kaya napakaganda po nitong istoryang ito at sana'y ating matutuhan at maunawaan at magsilbi po itong isang paggising sa nakararami sa atin. Pwede po ba tayong tumayo at babasahin ko sa inyo ang Mateo 25, 1 hanggang 13, ang talinhaga ng 10 abay. Ang kaharian ng langit ay maitutulad dito. May 10 dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa ay may dalang ilawan. Ang 5 sa kanila'y hangal at ang 5 na may matatalino. Ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan, ngunit hindi nagbaon ng langis. Ang matatalino na may nagbaon ng langis. Bukod pa sa nasa kanilang mga ilawan. Naantala ang pagdating ng lalaking ikakasal, kaya't inantok at nakatulog sila sa paghihintay. Ngunit ng hating gabi na may sumigaw, narito na ang lalaking ikakasal. Lumabas na kayo upang salubungin siya. Agad bumangon ng 10 dalaga at inayos ang kanilang ilawan. Sinabi ng mga hangal sa matatalino, bigyan naman ninyo kami kahit kaunting langis. Aandap-andap na ang aming mga ilawan. Baka hindi ito magkasya sa ating lahat. Mabuti pa ay pumunta muna kayo sa tindahan at bumili ng para sa inyo. Tugon ng mga matatalino. Kaya't lumakad ang 5 hangal na dalaga. Habang bumibili sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang 5 nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at isinara ang pinto. Pagkatapos, dumating naman ang 5 hangal na dalaga. Panginoon, Panginoon, papasukin po ninyo kami, sigaw nila. Ngunit tumugon siya. Tandaan ninyo, hindi ko kayo nakikilala. Pagkatapos nito ay sinabi ni Jesus, kaya't magbantay kayo, sapagkat hindi nyo alam ang araw o ang oras man. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa hapong ito, sa aking mga kapatiran na naandito. Tulungan niyo po maging malinaw ang tagapagsalita at lalong maging malinaw ang pangunawa ng mga nakikinig. Sana, Panginoon, makatulong ang mensaheng ito sa aming pamumuhay Kristiyano upang kami po ay tunay na maging kalugod-lugod sa inyo. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Makakaupo na po tayo. 3 punto po ang ating pag-aaralan dito sa talinhagang ito o sa istoryang ito. Ang mga abay, ang lalaking ikakasal, at ang siguradong pagdating. Simple lang po ang istorya. Pero bago ko ipaliwanag sa inyo yung istorya, at anong implikasyon niyan sa ating mga Kristiyano at dito sa simbahan. Gusto ko munang isalaysay sa inyo yung kakaibang klase ng pag-aasawa doon sa tradisyon ng mga Hudyo noong unang panahon. Dito po sa atin, meron tinatawag na panliligaw, engagement, kasal.
Di po ba? Sa kanila, ganun din, pero medyo naiba. Meron tinatawag na engagement. Pero engagement sa kanila, hindi katulad dito, nagliligawan. Sa kanila po, nag-uusap yung mga magulang at sila'y nagkakaroon ng engagement. Nag-uusapan. Kaya po yung aking apo, na 9-month-old, pinagkakasundo ko na po. Sabi ko kay Timothy, na anak ni Brother Reggie, na worship leader, siya po ay 9 months old din. Sabi ko, kaya mo ba ang 10 kalabaw para sa aking apong? So pinagkakasundo po, bata pa. Pagkatapos po ng engagement, dito sa tradisyon ng mga Hudyo, yun, ang susunod naman ay tinatawag na betrothal. Ito dito na ay iba. Kasi itong betrothal, ito na po yung wedding ceremony. Sila ay kakasal na, meron ng seremonya. Pero ito po yung pinaka-nakakaiba. Pagkakasal, hindi mo na sila magsasama. Sa loob ng maraming buwan, at minsan inaabot hanggang 1 taon, merong waiting time. Anong ginagawa? Yung pong lalaki, kahit siya'y kasal na, hindi mo na sila magsasama at yung lalaki, ipupundar mo na ang kanilang kabuhayan. At pagkatapos, pag naipundar niya na, naihandahan niya na yung kanilang bahay, yung kanilang kabuhayan, siya ay dadating na sa hindi mo inaasahang pagkakataon para kunin ang kanyang asawa doon sa kanilang bahay at doon nag-iintay ang kanyang asawa na nakahiwalay sa kanya doon sa period ng tinatawag na betrothal at nag-iintay kasama ang mga dalaga. Ayun. Doon po naiiba. Hindi mo na sila nagsasama. Pero doon po sa, pag sila ay nagkaroon na ng betrothal o nagkaroon na ng wedding ceremony, kahit hindi pa nagsasama, pag meron isang namatay, halimbawa namatay yung lalaki, makukonsidera po na yung babae ay isa ng widow. Isa na siyang bala. Ano man tawag doon? Widow. Byuda. So pagkatapos po ng ilang buwan, at kalimitan ng 1 taon, dadating na po yung bridegroom, yung groom o yung lalaki, pupunta na doon sa bahay at doon nag-iintay ang kanyang asawa kasama ang kanyang mga kaibigan. At magsisimula na yung tinatawag na wedding feast o yung selebrasyon na normally nangyayari sa gabi. Kaya ito po yung background nitong ating istorya doon sa senaryo, sa konteksto ng kultura ng mga Hudyo. Doon sa pangatlong yugto, doon sa wedding feast, kung saan nag-iintay na ang babae at kasama ang kanyang mga abay na 10. Pero kailan yung mga abay ay nakahanda. May dala silang lampara o torch at meron silang baong langis o sa ating lingwahe, gaas. Sapagkat minsan hindi nila alam kung anong oras dadating o anong araw dadating iyong groom. Dito po sa ating istorya, maliwanag na si Kristo ay yung inihintay na dumadating. At napakasimple po ng aralin na dapat lahat ay nakahanda. Sapagkat pag nadatnan ka ng tinatawag na groom at hindi ka nakahanda, hindi ka makakapasok sa kasalan na inihanda ng Panginoon para sa mga taong nasa sa Kanya. So pag-aaralan po natin ito sapagkat ito po ay may implikasyon sa simbahan. Hindi po pinag-uusapan dito mga tagalabas. Ang isa pong napaka-importanting implikasyon nito para sa atin ay merong mga tao sa simbahan na hindi makakapasok sapagkat ang kanila palang buhay ay walang langis o walang laman. Pero meron silang lampara, ngunit simbolo lamang. These are false Christians. Kaya ito po ang background. At ang sabi ng Panginoon, ang kaharian ng langit, the kingdom of heaven, shall be likened to 10 virgins. Maitutulad sa 10 dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Dumadating na. At ito po ay may reference sa second coming of Christ. Ngayon ay Kapaskuhan. Ating sineselebrasyon ang unang pagdating niya. Ito po ay talinhaga patungkol sa kanyang ikalawang pagbabalik. Yung unang kanyang pagpunta ay parang simple lamang siyang tao. Pagbabalik niya, siya ay dadating na magarbo at isa ng hukom na magdidesisyon kung sinong papasok sa langit at sinong hindi pwedeng pumasok sa langit. Ang kakaiba po, muli, dito sa ating istorya, ito may patungkol sa simbahan.
Sapagkat lahat po ng abay ay nakadamit pang kasal, nakadamit pang abay. Ngunit ang iba sa kanila ay matalino, ang iba ay hangal. Ang implikasyon, meron po mga nagsisimba na matatawag na matalino at matatawag na hangal. Yan po ang malalim na ibig sabihin ng talinhagang ito. Ang kaharian ng langit ay maitutulad dito. May 10 dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa ay may dalang ilawan. Ang 5 sa kanila ay hangal, ang 5 na may matatalino. Ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan, ngunit hindi nagbaon ng langis. Ang matatalino na may nagbaon ng langis, bukod pa sa kanilang mga ilawan. Naantala ang pagdating ng lalaking ikakasal, kaya't inantok at nakatulog sila sa paghihintay. Ito po yung tinatawag na time ng waiting. Naghihintay tayo sa pagbabalik ng Panginoon. Ang langis ay nagre-representa sa pagiging handa sa pamamagitan ng tunay na espiritualidad. At ito hinahambing doon sa 10 abay. Pag dumating na ang lalaking ikakasal o sa talinhagang ito ang Panginoong Hesus, pinapakita dito na hindi katulad ng unang pagdating niya, dito sa pangalawang pagbalik ng Panginoon, wala nang pangalawang pagkakataon. Pagdating niya, tapos na. Hindi ka na pwedeng maghabol. Hindi ka na pwedeng mag-rush o mag-cramming, ika nga sa salitang English. Yung mga anghel ay yung mga birhen na ito ay lahat nagsasabi sila'y matatawag na Kristiyano. Lahat sila ay may dalang lampara. At yung lampara ay isang simbolo ng kanilang panglabas na pagsasabi na ako'y kasama sa simbahan. So the lamp is just a symbol. Parang tayo. Kristiyano ka ba? Yes. May ID ka ba? Yes. Anong pabungo mo? Christian Dior. Pero ang tanong, may laman ba yung ating Kristyanismo o katulad ng mga lamparang hawak na walang laman, simbolo lamang, ngunit hindi pala tunay? Bakit nagbababala ng ganito at paulit-ulit ito sa Biblia? Napakarami. No, napakarami pong babala. Sapagkat ang pinakamatinding sandata, lagi ko inuulit sa inyo, ng kalaban, ang demonyo, ay para po tayo ay linlangin na kung tayo may relihiyon na ritual, tayo ay sa gitna. Kaya makikita mo yung mga tinatawag na false religion, napakadaming ritual. Pero yung pangloob, wala. Napakagarbo. Meron silang mga usok, may kalembang, may saya, meron pa silang ganun, di ko anong abubot. Pero kung titingnan mo, yung tunay na buhay nila ay wala namang laman. So, the more it is false, the more ritualistic. Dito po nagkakaiba ang Christian faith. Napakasimple. Wala kang masyadong makikitang mga simbolo dito sa ating simbahan. Ang ating pong pangunahing pinagtutuunan ng pansin ay ang salita ng Diyos at ang kanyang mga katotohanan. Yung pong 10 abay ay tinatawag na professed disciples. Lahat sila ay nagsasabi na mahal nila ang Panginoon at kanilang iniintay ang kanyang pagdadating. Hindi mo maalalaman kung sino ang totoo at kung sino ang hindi. Para mga Pariseyo. Yung mga Pariseyo, grabe ang kanilang mga damit na pangrelihiyon. Siguro yung krus nila ay hindi krus. Yung kanilang mga simbolo ng pagiging makadiyos ay napakalalaki. So yung tinatawag na wedding garment o yung damit na pangkasal ay suot ng 10. Ngunit ang 5 ay matalino, ang 5 ay hindi. Yung 5 hangal, foolish. The 5 foolish bridesmaid. Sa Grego, moras ang tawag, the 5 moras. Kung saan nakuha natin yung salitang moron. Alam mo yung moron? Yung isa kong kaibigan, sabi niya, isa kang moron. Ay, thank you, masarap yan. Sabi ko, bobo, hindi morkon. Moron. Moron, moras, sabi. Sila ay parang masasabi mong napaka-religyoso siguro kung sa practical na pagpapaliwanag. Nagsisimba, nagro-rosaryo, naglalakad ng paluhod sa bubog, sa barbed wire at saka sa jackstone. Katagal magdasal, ngunit ang kasalanan sa kanila ay kasabay ng kanilang pagka-religyoso. Walang langis, walang laman
Simbolo lamang, ngunit walang ilaw. Sino nag-istorya nito? This is the parable of the Lord Jesus Christ. A few days, even a few hours before He died. Anong tawag dito? Warning parable. Talinhaga na may babala. At sunod-sunod yan. Sa susunod na taon, next year, January, talinhaga naman ng pagbababala. Napaka-importante sa Panginoon at paulit-ulit niyang ginagawa. Kaya dapat natin pagtuunan ng pansin. Sila ay merong lampara, ngunit sila ay nasa espiritual na kadiliman. Yan ang delikado sa relihiyon na walang laman. At yung 5 naman, phronemas, the 5 wise bridesmaid. Matatalino. Phronemas. Meron silang outward profession. Sinasabi nilang, mahal namin ng Diyos. Pero kahit wala silang sabihan, makikita mo yung inward possession. So mas importante ang possession, ang tunay na pagiging makadiyos, kesa sa pagsasalita na ikaw ay makadiyos. Napaka-importante po na binabasa natin ang Biblia bago simulan ang sermon. Para maliwanag po sa inyo na sinasabi ng tagapagsalita ay hindi sarili niyang ideya, kundi sinabi mismo ng Panginoon. And this is from the mouth of the Lord Jesus Christ. Napakarami pong talinhaga patungkol sa pagiging totoo at hindi pagiging totoo ng isang tao na tumatawag sa sarili niyang isang Kristiyano. Pagdating ng Panginoon, yun daw taong hindi totoo sa kanyang possession, sa kanyang langis ng espiritualidad na walang laman ay baka magulat. Hindi siya prepared. Katulad ito ng talinhaga ng kasalan sa Matthew 22, kung saan ang hari ay nag-imbita ng mga bisita at merong suot pangkasal na kailangan suot ang mga pupunta. Ngunit may pumuntang isang mama na pumasok siya sa kasalan, nagre-representa na naman ng kalangitan, na ang kanyang suot ay iba. Isang beses po ako'y naimbita na magninong sa isang engranding kasalan. Yung katabi ko po, senator, hindi ko nasasabihin na siya si Senator Gordon. So ako'y po'y nanliliit. Pero mas lalo po ako nanliit nung ipinila na po kami sa harap ng simbahan. Sinuot ko po yung aking regalo sa akin na pinakamahal na pinya. Yung pinya, alam mo yung pinya? Ang mahal nun. Libo-libong pinya ang pinatay. Para maisuot ko siya. Talagang tumayo po kami. All the, yung isa senator, yung isa TV. Pagtayo ko po doon sa ninong sa kasalan, kami ninong, nakapila po kami. Gusto ko pong ma-rapture. Alam niyo kung bakit? Lahat po sila naka-coat and tie. Ako lang po nakabarong. Mali ang aking suot. Ito po yung sinasabi dito. Mali. Ano ba ang simbolo dito sa kaparehong talinhaga na ito? Pagpasok sa langit, kailangan suot mo ang pananampalataya sa Panginoong Hesus. May mga tao, pumapasok sa tinatawag na relihiyon, ang suot ay relihiyon lamang, pero wala sa buhay nila ang Panginoong Hesus. Hindi kailangan ng tagapagligtas sapagkat hindi umaamin na sila'y may kasalanan. Pag ang suot mo ay ang personalidad ng Panginoong Hesus, ibig sabihin, siya ay yung tagapagligtas. Ibig sabihin, umamin ka na kailangan mo ng kaligtasan. Ang ibig sabihin, umamin ka na ikay makasalanan. Pag hindi ganun ang entrada mo sa kalangitan, ikaw ay tinatawag na gate crusher. Alam mo yung gate crusher? Hindi ka naman kasama, pumasok ka. Sabi po sa Mateo 22, doon sa ikinukwento kong talinhagang iyon, na katulad nitong talinhaga ng mga abay. Ang sabi po doon, pumasok ang hari upang tingnan ang mga panauhin sa kasal. Nakita niya ang isang taong hindi nakadamit pang kasalan. Tinanong niya ito, kaibigan, bakit ka pumasok dito nang hindi nakasuot ng damit pang kasalan? Hindi nakasagot ang tao. Kaya't sinabi ng hari sa mga lingkod,
talian ninyo ang kanyang kamay at paa at itapon siya sa kadiliman sa labas. Pag narinig mo sa Bible yung throw him in outer darkness, kadiliman sa labas, that represents hell. Meron pong mga tao na pag dumating ang Panginoon doon sa second coming o dito sa mga istoryang ito, sa kasalan, ang suot nila ay ang kanilang kabutihan, ang kanilang gawa, at minsan ang kaipokrituhan, ang kapagka-relihiyoso. Ngunit hindi naman ang katotohanan na sila'y sinagip at patuloy na sinasagip ng Panginoong Hesus. Sasabihin, alam mo, hindi kita kilala. Tulad po ng taong iyon na pumasok sa kasalan, na iba ang damit at pinalayas, ang 5 hangal na mga abay o dalaga ay meron tinatawag na itsurang makadiyos. Sa English, they have a form of godliness. Sabi nga nung isang theologian, man is hopelessly religious. Napaka-religious ng mga tao. Kaya yung mga taong gustong ipagpatuloy ang kanilang kasalanan, imbis na isuot ang kadamitan ng tunay na pagkakaligtas sa pamamagitan ng repentance, pagsisisi ng kasalanan, at pagtanggap na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan sa pamamagitan ni Jesus, sila ay maliligtas. Ang ginagawa nila, hindi, tutuloy ko yung kasalanan ko at magiging relihiyoso ako. Pag nagkasala ako, kakain na lang ako ng 10 Jollibee to the Father. May ganun dadaanin sa kung ano-anong ritual. Sabi sa ikalawang Timoteo, dapat mong malaman na sa mga huling araw ay magkakaroon ng mga kahirapan. Ang mga tao ay magiging makasarili, sakim sa salapi, palalo, mapagmataas, aray, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob, lapastangan sa Diyos, magiging malupit, walang habag, mapanirampuri, marahas, mapusok, mamuhui sa mabuti, magiging mga taksil, pabaya, mayabang, mahilig sa kalayawan, walang pag-ibig sa Diyos. Teka muna, alam mo kung sino to? Pastor, yan yung mga nasa labas. Hindi. These are people in the church. Why? Look at verse 5. Sila'y magkukunwaring makadiyos. Nagkukunwari. In other words, they come to church. Nagkukunwari. Kailangan ko isa walas magulang ko. Wala ka napastangan sa iba. Natatawa kayo dyan. Pero maraming taong ganyan. Ehemplo po, hindi ko nasasabihin kung sinong senator, kung sino-sinong Diyos-Diyosan ang tinatawag. Nagpapakita pa sa TV na sila'y nagsisimba. Ngunit, yung pala kung ano-anong kinukuha sa kaban ng bayan. Sila'y magkukunwaring makadiyos, ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa kanilang pamumuhay. Iwasan mo ang ganyang uri ng mga tao. Ito po yung 5 abay na hangal. Lahat ay nakabihis pang kasal. Lahat ay nakahanda. Ngunit pagdating ng Panginoon, walang nakita sa kanilang ilaw. This is the parallel of the second coming. Pagdating ng Panginoon, marami magsasabi, Panginoon, Panginoon, at sasabihin niya, hindi ko kayo kilala. Bakit? Sapagkat hindi tunay ang kanilang pagiging makadiyos. At alam mo kung sino makapagsasabi lang yan? Ikaw lang Ikaw lang. Hindi natin sinasabi dito, hindi nagkakamali, hindi nagkakasala. Pero pag nagkasala ka, hindi mo matiis. Hindi katulad dati, pag nagkasala ka, pagpe-pray ko lang yan, 10 ganto lang yan. Ngayon, isipin mo pa lang, para ka nang sinisilaban. Bakit? May langis ka ng banal na Espiritu Santo na nagsasabi sa iyo, hindi na ikaw yan. Dati nagmumura ka sa kapwa mo, ngayon, magalit ka lang, mainis ka lang, maya-maya, nagigilty ka na. Yan ang langis ng tunay ng itinutuwid ng Panginoon sapagkat laman niya sa buhay niya ang banal na Espiritu Santo. Yun ang mga nagsasabi na sila ay mga Kristiyano, yan ay panlabas, ngunit sa loob, wala kang makikitang pagbabago. Lagi ko sinasabi, hindi perfection, direksyon. Nagkakasala ka man, ngunit ito'y unti-unting nawawala at magkasala ka man, ikaw ay madaling magkumpisal at magsisi. Yan po ang pusong makakapasok sa kasalan. Ang 5 ay hangal, ang 5 ay matalino. Bakit?
Parehong may lampara, ngunit ang iba ay walang laman, ang iba ay meron. Ikaw lang makapagsasabi kung tunay ka. Pero ngayon pa lang ay aminin mo na. Sapagkat sa huling sandali, ang Panginoon ay magsasabi na ang pananampalataya na walang kalakip na katotohanan ay patay. Sabi sa Santiago, gayon din naman patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Ganyan din po ang tema sa talinhaga ng trigo at damo sa Mateo 13:29. Ganyan din po ang tema doon sa talinhaga ng lupa o the parable of the soils. There are 4 kinds of soils. Yung iba, tinanggap yung binhi ng Ebanghelyo. Yung iba ay kinuha ng ibon at hindi tumagos. Mark 4:3. Ito pong aking sinasabi ay hindi popular na mensahe. Ngunit kailangang mensahe. Sa huling araw, sasabihin ng Diyos, Pastor EJ, bakit ang dami sa kongregasyon mo? Naligaw ng hindi nila alam. Panginoon, tinalunan ko po ang Matthew 25 at wala na po akong oras. These are warning parables for people inside the church. Not outside. Doon sa mga nakadamit na abay, nakadamit Kristiyano. Ngunit sa loob ay walang katotohanan. Kaya ko po binasa. At laging binabasa at sinisimulan bago pa man magdasal ang Biblia para malaman nyo ang mensahe hindi galing sa pastor, kundi galing sa iyong Panginoon. This warning is not from me. It's from God. Ngayon, kung titingnan po natin ang bilang ng tunay at hindi tunay, doon palaang sa warning parable, the parable of the soils, yung naghahasik ng binhi at merong soil o lupa na nilandingan ng binhi, yung binhi ng salita ng Diyos, the gospel. Yung iba, di ba, sobrang tigas. Hindi, alam niyo yung parable na yun? Parable of the soils. Yung isa naman, lumanding pero matinik kung ano sa buhay niya. Yung isa naman ay lumanding, tumubo kaunti pero kinuha ng ibon. Kung makikita mo, sa 4 na lupa, isa lang ang tinubuan. Doon naman sa talinhaga ng trigo at damo, yung kalahati, yung isa ay tunay, yung trigo, yung isa ay hindi tunay, ang damo. Dito naman, 50-50 uli. Yung 5 ay hangal, yung 5 ay matalino. Kung ito ay isang talinhaga patungkol sa simbahan, sino kaya ang matalino at sino kaya ang... Okay. Pero hindi po natin pwedeng sabihin na ganun. Pero masasabi natin, although walang konklusyon kung ano ang dami ng tunay at hindi, masasabi natin na dito sa mga talinhagang ito, mukhang marami. O kung hindi man, kasindami ng tunay ang hindi tunay. At sa akin po, hula ko lang bilang pastor. Depende yan sa namumuno kung ano ang kanyang ipinapakain sa kanyang mga minamahal na kongregasyon. Sapagkat kung ako po, ginagarantihan ko sa inyo, sa dadating na taon, mula sa pulpitong ito, ay mag-iimbento ng mga sermon na magpapakain ng inyong pagnanasang yumaman, na makaiwas sa mga pagsubok na nagpapalago sa Kristiyano. Marinig lamang ang nakakakiliting mga salita ay dadami po. Sapagkat yan na nagpapadami, yung tinatawag na the prosperity gospel. Ayaw marinig ng mga tao yung mga babala. Ayaw marinig ng mga tao ang salita ng Diyos na nagtutuwid. Ang gusto nila ay isang Diyos na magbibigay sa kanila ng kanilang hinihiling at hindi magsasabi sa kanila ng kanilang kasalanan. Tulad ng mga tao sa Israel noon na nireject si Jesus Christ sapagkat akala nila siya isang Mesaya na magliligtas sa mga manunupil ng mga Romano at magpapakain sa kanila, magliligtas sa kanilang pagkagutom, pero bagkus siya ay naging Mesaya na magliligtas sa kasalanan. At ang kanilang tanong, anong kasalanan? At ito ay kanilang itinatwa ang Mesayang, ang Panginoong Hesus. Ito po yung sinasabi, Lord, Lord. At sasabihin niya,
I don't know you. Kasi ang tinatawag mong Lord is a different kind of God. He's not the God of the Bible. Tanya pa po ba tayo? Birthday ko ngayon, huwag kayong magagalit sa akin. Kasi may nakatingin na sa akin, sabi, ano bang klaseng Christmas message si Pastor? Nakikita ka nga. Birthday ko ngayon. Sabi po ni William Arno, isa pong Bible commentator over 100 years ago, there is not a more grand or more beautiful spectacle on earth than a great assembly, reverently worshiping God together. No line visible to human eye divides into two parts. The goodly company and the goodly company is divided into two. The Lord reads our character and marks our place. The Lord knows them that are His and them that are not His. Sa Tagalog, wala nang mas gaganda pang makikita sa mundong ito kung hindi ang napakaraming at napakalaking kongregasyon na sumasamba sa Diyos. Wala ka namang makikitang naghihiwalay sa tunay at hindi sa hindi tunay. Ngunit ang isang kongregasyon ay laging nahahati sa dalawa. Ang Panginoon Diyos, ang groom, ang babalik na Panginoon ay nakikita ang ating karakter at minamarkahan niya kung saan tayo ilalagay na lugar. The Lord knows them that are His, kilala niya kung sino ang Kanya, and them that are not His, at iyaong hindi sa Kanya. It's talking about inside the church. There are people who are His, and there are people who are not His in every assembly of worshipers. Kaya nga po sa pangunahin ng Matthew, may nagsasabing, Panginoon, susunod ako sa iyo. Ang anak ng tao, anak ng Diyos ay walang matulugan. Handa ka na ba? At nawala. Sinusubukan niya lagi ang pagiging totoo natin. Ang 5 ay hangal, ang 5 ay matalino. Paano ka magiging matalino? Simple lang po. Ang talinhaga, natatandaan niyo bang ating turo? Ano ang 2 layunin ng talinhaga? May 2 layunin ang parable. 1 is to obscure. Para sa matitigas ang puso, itinatago ang katotohanan. Para sa malalambot ang puso, nililinaw ang katotohanan. This is a clarificatory parable. Ito ay isang talinhaga na naglilinaw. Na hindi komo tayo ay tumatawag sa ating sariling Kristiyano, tayo ay matalino. There must be a reality of content inside your heart. Sisimplihin ko lang po. Ikaw ba, nung nagkakasala, nung tinatawag mo ikaw ay hindi pa Kristiyano, natatandaan mo ba yon? Pag nagkasala ka, di ba? Okay lang. More. Uno pagani. Isa pa nga. One more. Waiter. Dati ganyan, di ba? Ngayon, ulitin mo yung kasalanan mo. Maaaring ma-enjoy mo siya ng ilang sandali, pero maya-maya may kurot na. You might sin, but not comfortably. Hindi mo na maulit. Yan yung langis. Magkamali ka man, ngunit meron kang tinatawag na instinctive. You are a new creature. Hindi mo na magawa ang dati. Yan ang laman. Yan ang langis. Yan ang magsasabi sa iyo. Maraming pagsubok, pero para sa akin po personal, that is my number 1 evidence that I'm a Christian. Yes, I sin, but I cannot sin comfortably. And I cannot sin continually. Pinipigilan ako at alam ko na may laman. Ngayon, kung sinasabi mo ikay Kristiyano, huwag mo sabihin sa akin, ako'y nagtatayt, ako'y tumutulong, ako'y asel, ako'y nagsisimba linggo-linggo, nakaluhod sa bubog, sa barbed wire, sa jackstone, at sa dinurog na bote. Kahit anong dasal ang gawin mo, kung wala ang conviction ng Holy Spirit, wala kang langis. Bakit nagbababala? Sapagkat marami po tao sa simbahan na dahil na nga sa pagsisimba ay naging kontento na ako'y okay at sila'y mabibigla. Sila'y kontento na at wala nang pag-aalala. Sabi pa po, naantala ang pagdating ng lalaking ikakasal. At dahil sa haba na nga ng panahon, maraming tao ang hindi na, anong pagbabalik? The bridegroom was delayed, naantala ang pagdating. Ngunit sabi sa Mateo 24, like in the days of the flood, tulad nung unang paggunaw sa mundo. Unang paggunaw sa mundo sa pamamagitan ng tubig. Pangalawang paggunaw sa mundo sa pamamagitan ng apoy. Tulad ng unang paggunaw ng mga araw na iyon, bago bumaha ang mga tao nagsisikain, nagiinuman at nagsisipag-asawa, hanggang sa pumasok si Noe sa barko.
Kaya ang mga tao hindi na naiisip na meron palang pangalawang pagbabalik, na ang tao, the groom is coming. May second coming. Bakit si Pastor EJ nagsisisigaw sa birthday niya? Pag po may nasusunog na bahay, napadaan ako at natutulog ang mga tao, paano po ako magsasabi ng babala? Sunog. Baka gusto niyo pong kumising. Bakit ka bumubulong, Pastor EJ? Kasi may sunog. Ba't mo binubulong? Baka sila makising. Sunog! Dadating na ang Panginoon. Eksaminin mo ang iyong sarili. Ikaw na nakaupo diyan. Hindi perfeksyon, direksyon. Now, marami po dito na i-encourage ka kasi alam mo na may gawain, may langis ang buhay mo. Sapagkat pag ikaw'y nagkasala, hindi ka mapakali. You are a Christian. Hindi mo man nasusunod ng perfecto ang Panginoon mo. Pero sasabihin mo sa Panginoon, hindi man kita nasusunod ng perfecto, pero Lord, wala ka nang makikita. Gustong makasunod. Nang kasintindi ng gustong makasunod sa iyo. At wala ka nang makikita na nagdadalamhati pag ako'y nabigo ng pag napamura ako. Pag ako'y nagkamali, magawa ko man yan, ako'y napipighati. You're a Christian. May langis ka. Bakit nagbababala? Sapagkat may mga tao na kontento. Kaya ako po'y sumisigaw ng sunog. Sapagkat darating ang Panginoon na kailangan nating malaman ang mga bagay na ito na palapit ng dumating. Dadating na po yung tinatawag natin na rapture. Alam niyo yung natatandaan niyo yung rapture? Ano sa Tagalog yon? Evacuate. Naisip ko na po, sabi ng isang magaling sa Tagalog, biglang dagit. Yung biglang aalisin na yung mga Kristiyano, no? Kukunin ng Panginoon. Pero may naisip ko kaninang umaga, hindi evacuate, hindi biglang dagit, kundi biglang pagkuha. Bigla ka na lang kukunin. At may mga tao sa simbahan, hindi kukunin. Tulad nung palabas na kinukwento ko sa inyo, si Nicolas Cage, yung Left Behind. Alam niyo kung sinong naiwan? Sino? Yung pasar ko. Wag naman sana. Baka mamaya, in Jesus' name we pray, amen. Where is everybody? Pero totoo po yun. Left behind. Biglang pagkuha. Titingin ng Panginoon at malalaman niya kung sino ang tunay at ang hindi. Ito po ang laman ng talinhagang ito. Tingnan naman natin ang pagdating ng lalaking ikakasal. Sabi po sa verse 6, ngunit ng hating gabi. Bakit hating gabi? Ito po ay nagre-representa na ang pagdating niya hindi mo inaasahan. Ang unang pagbabalik ng Panginoon ay tinatawag na Christmas. Ilang araw na lang bago Christmas? 11 days. 10. 9. Alam mo, di ba? 8. 6. 4. 3. Alam mo, di ba? Kung alam mo ang araw na pagbabalik ng Panginoon, magbabago na ako ng buhay, kukuha ako ng langis, pagdating sa 2. Tulad ng maraming kalalakihan dito, may tatanong ako sa inyo. Nakabili na ba kayo ng Christmas gift sa mga esmi nyo? Iniintay nyo yung 4, 3. Pagdating ng 2 days, ayun, nagsisiksikan tayo sa ATC. Namimili ng regalo. May mga tao po na hindi nila aasahan. Ngunit, ng hating gabi may sumigaw. Narito na ang lalaking ikakasal. That represents the second coming of Jesus Christ. At pagdating nun, wala nang chance para ikaw ay maghanap ng langis. Kung wala kang langis, kung walang katotohanan ng buhay mo na nire-representa ng pagbabalik ng pagdating ng lalaki ikakasal, huli na ang lahat. Lumabas na kayo upang salubungin siya. Sino yun? Yun yung anghel. That's the last prophecy. Pagdating ng Panginoon, the angel will sound the trumpet. Maririnig mo yung trompeta sa kalangitan. Ito yung nire-representa. Lumabas na kayo upang salubungin siya. Agad bumangon ang 10 dalaga at inayos ang kanilang ilawan. Sinabi ng mga hangal sa matatalino, sapagkat naalaman nila na walang ilaw pala. Wala silang tunay na ilaw ang kanilang buhay. Bigyan nyo kami kahit kaunting langis. Andap-andap na ang aming mga ilawan. Baka hindi ito magkasya sa ating lahat. Mabuti pa ay pumunta kayo sa tindahan at bumili para sa inyo. Tugon na matatalino.
hindi sila mabigyan ng matatalino. Hindi dahil sa sila'y madamot, ngunit hindi na kayang ipasa ang katotohanan ng kanilang buhay sa buhay ng ibang tao. Your decision is your decision. Kaya't lumakad ang 5 hangal na dalaga. Habang bumibili sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang 5 nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan. Saan yun? That's salvation, that's heaven. At isinara na ang pinto. Pagkatapos dumating naman ang 5 hangal na dalaga. At ito ang sinabi, Panginoon, Panginoon, papasukin po ninyo kami. Sigaw nila. Ngunit tumugon siya, ang Panginoon. Tandaan ninyo, hindi ko kayo nakikilala. Pero kami nakadamit pang abay. Ngunit kami may lampara. Meron kaming ID, CCFer. Pero wala kang langis. Paano nyo nalaman? Sapagkat ako'y ang Panginoon. Nakikita ko ang nasa loob mo. Dati napeki mo. Pero ngayon, pagbabalik ko, I can see through you. Ganyan pa po ba tayo? Nung una sabi ko, mahihirapan ako ipaliwanag, aring talinhaga. Pero nung na-preach ko nung isang araw, hindi naman pala napakahirap. Madali lang eh. Yung katotohanan ng iyong buhay, ang sinasabi dito. Hindi ka dapat magulat, lalong-lalo na po tayong mga naandito ngayon sa araw na ito. Hindi ka na magugulat. Kasi pag dumating ang Panginoon ngayon, at merong hindi nakasama, sabihin, ito yung ipinipreach ng pastor sa loob ng ibang linggo, ng ilang linggo. Katulad din po ng mga tao sa kasalan na dumadaan sa na-engagement, 1 taon na yung betrothal, yung pagdating nung lalaking ikakasal ay hindi na nakakabigla sapagkat alam na nila na nangyari na lahat yung sequence of events. The engagement, the betrothal, and now the wedding feast. Tayo din, sinasabi ko sa inyo, in the last few months, mula sa pulpitong ito, sinasabi na sa inyo, yung eschatology, eschatos, the last things, the fulfilled prophecies have happened. Ano na lang ang huling propesiya na dapat mangyari para bumalik ang Panginoon? Nangyari na lahat. Ang huli nga sa lahat ay yung pagbubuo muli ng Israel, 1948. What is the next prophecy before the Lord comes back? Trumpet. May trumpeta ka na lang maririnig. Yun na yung announcement. I'm here. At tayo'y dadagitin and then the second coming sequence happens. At pag nangyari yun, ano ang mangyayari sa mga tao sa mundo? Sabi sa Mateo 24:30. Pagkatapos nilitaw sa langit ang tanda ng anak ng tao at mananangis ang lahat ng bansa. Bakit mananangis? Kasi sasabihin nila, yung palang pastor na yun. Totoo yung sinasabi mula sa Biblia. Makikita nila ang anak ng tao na nasa alapaap, dumarating na may dakilang kapangyarihan at kadakilaan. This is the comparison of the groom arriving at the wedding feast. Kaya ang akin pong advice, tulad ng advice ng aking mekaniko, always check your oil. Checkin mo yung langis ng buhay mo. May laman ba talaga? Examinin natin kung tunay nga ba tayong Christian. Ano ba ang entrada mo sa pagiging Christian? Yun yung sinasabi ko po na desperasyon. Sinabi mo, Lord, hindi ko kayang sagipin ang aking sarili. Desperation is the entry point to true salvation. Parang yung taong nalulunod, hindi niya nakaya, kaya siya tumawag sa Panginoon. Hindi yung, Lord, okay na buhay ko, pero kung gusto mo pa akong paghinhawain, you are invited. Pero pagsunod na, obedience na, trial na, ayoko na. That's the wrong oil. Examine yourself, sabi sa 2 Corinthians 13:5. Examine yourselves whether you are in the faith. Subukin ninyo ang inyong mga sarili kung kayo'y namumuhay nga ayon sa pananampalataya. Suriin ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ninyo nalalamang nasa inyo si Kristo Jesus? Maliban na lang kung kayo'y mga bigo sa pagsubok. Can you test yourself? Are you a true Christian? Are you repentant? Did you repent of your sins? Or are you religious? Lagi po namin inuulit sa inyo ang Matthew 7:21, pero babasahin ko po sapagkat angkop na angkop dito sa ating tema.
Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Sino tumatawag ng Panginoon, Panginoon? Religious people. May damit na relihiyon. Kundi ang mga tao lamang na sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. What is the sign of a true believer? Number 1, the willingness, the propensity to obey. Gusto mo sumunod sa Panginoon. Pag hindi ka sumunod sa Panginoon, nababagabag ka. Hello? Ba? Salamat dun sa dalawang sumagot, ha? Hindi kayo sumasagot. Hello? Hi? Ayan. Birthday ko ngayon. Sumagot kayo. Thank you. Sa araw ng paghuhukom, marami ang magsasabi sa akin. Ano yung araw ng paghuhukom? The second advent. 11 days from now, we celebrate the first advent, unang pagdating. We remember. Yung unang pagdating, lagi niyong tatandaan, hindi lang paalala na ibili niyo na si Pastor EJ ng happy birthday, happy anniversary, Merry Christmas. Ito ay paalala din na yung una, masusundan ng pangalawa. Yung pangalawang pagbabalik, ito yung araw ng paghuhukom. Nasabi rin marami ang magsasabi, Panginoon, hindi po ba kami naghahayag ng mensahe mula sa Diyos? Aba, pastor. Hindi po ba nagpapalayas po kami ng mga demonyo? Aba, exorcist. Hindi po ba gumagawa kami ng mga himala? Aba, miracle worker. Ngunit sasabihin ko sa kanila, lahat to nakabihis. In grande, Christian. Hindi lang Christian, pastor. Sana hindi ako maiwanan. Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo nakikilala. Lumayo kayo sa akin, kayo mga gumagawa ng kasamaan. Alam niyo nung pinag-aaralan ko to, kinabahan din nung ako Sabi nga ng ating kapatid ni si Leo Martinez, ay ako'y kinakabahan din Sabi ko, examinin mo ang sarili mo. Alam niyo, imbis na ako po'y manghina, lumakas pa loob ko. Bakit, Pastor EJ? Perfecto ka na ba? Only in looks. Birthday ko ngayon. Pero salamat po sa malakas na halakhak. Hindi tao halakhak Sabi ko, hindi ako perfect, pero alam mo, Lord, wala kang makikita na gustong makasunod sa'yo ng kasintindi, ng kagustuhan ko po. Huwag mo akong yung demonyo, pag ganyan ang panalangin mo, hoy, natatandaan mo ba yung sinipa mong pusa? Kuting yun. Sama mong tao. Pero Lord, nagsisi po ako doon. Repentant heart, that's the oil. Correctable. Remember David? Man after God's own heart. Nagkanulo, sabi ni Nathan, ikaw yung nagkanulo. Anong nangyari? Nagsisi. Ang tawag sa kanya, man after God's, may langis. Napaka nakakatakot po nitong Matthew 7:21. Hindi ba nagpahayag kami? Hindi ba nagpalayas kami ng demonyo? Hindi ba kami gumawa ng himala sa iyong pangalan? Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo nakikilala, lumayo kayo sa akin, kayo mga gumagawa ng kasamaan. Nung po dumating ang lalaking ikakasal, sabi nila, bigyan nyo kami ng langis. Ang sabi nila, bumili kayo. Nabibili ba ang langis? Well, basahin ko po sa inyo itong Isaiah 55:1. Sinabi ni Yahweh, narito ang tubig, kayong mga nauuhaw. Ang mga walang salapi ay lumapit din dito. Bumili kayo ng pagkain at ito'y kainin nyo. Bumili kayo ng alak at gatas kahit walang salaping pangbayad. Ito po ay sinasabing nabibili, ngunit libre. This is salvation by grace. Ito po yung libreng alok ng Panginoon ngayon, habang hindi pa siya bumabalik. Libre kung tatanggapin mo na grasya, na kapatawaran, kung aaminin mong ikay makasalanan, it is free. Pero pagdating niya, hindi ka na pwedeng bumili, hindi ka na pwedeng humingi. Sabi niya, bigyan nyo naman kami, yung pasaload? Hindi na po. Huli na ang lahat. Now is the time. Kaya po ganito na lang ang babala ni Pastor EJ. Sunog. Dadating ang panahon, susunugin to. Dapat makasakay ka doon sa rapture. These are
warning parables. Sapagkat pagdating ng araw na iyon, kahit sabihin mo, you may feel happy about Jesus Christ now. Gusto mo yung kanyang katuroan. Gusto mo yung fellowship of believers. Pero ang buhay mo, may secret life. Meron kang mga tinatagong kasalanan na ayaw mong bitawan. Kaya pag naglo-Lord Supper po tayo, banal na hapunan, anong sinasabi? Huwag kang kakain ng hindi nararapat. Ano hindi nararapat? Sinasabi mong, tinatanggap ko ang kabanalan ng Panginoon, ngunit sa puso mo, may kasalanan ka, na wala kang intensyong bitawan. That is empty ritual religion. No oil. At huling verse, ang siguradong pagdating. Watch therefore, sabi sa Matthew 25:13. Pagkatapos ito ay sinabi ni Jesus, kaya't magbantay kayo, sapagkat hindi nyo alam ang araw o oras man. Isa pong pinakanakakakilabot na sandali na mararanasan ng ilan ay yung pagdating ng Panginoon, iniisip niyang siya ay mananampalataya at sasabihin ng Panginoon, hindi kita kilala. Nakikita ko ang buhay mo. Yung iba, hindi nila alam. Kahit si Pastor EJ, malabo na mata niyan. Nalilinlang mo. Ngunit ako, what is your life? May kasalanan ka ba na hindi mo kinukumpisan? O nagkakasala ka ba na hindi ka nababagabag? Examine yourself. Sabi po sa Lucas 13, at magwawakas tayo dito. Pagsikapan ninyong makapasok sa makipot na pintuan. Sinasabi ko sa inyo, marami ang magpupumilit pumasok, ngunit hindi makakapasok. Kapag ang pinto ay isinara na ng pinuno ng sambahayan, magtitiis kayong nakatayo sa labas at katok ng katok. Para po yung mga hindi nakinig kay Noe. For 120 years, pinagtatawanan ng Noe na nagsesermon. Sunog. May dadating na sunog. Hanggang isara ang pinto at yung tubig ay hanggang leeg. Biglang, oy, totoo pala. Ito po yung sinasabi dito. Katok ng katok. Sasabihin ninyo, Panginoon, papasukin po ninyo kami, ngunit sasabihin niya sa inyo, hindi ko kayo kilala. Sasabihin naman niya. Sasabihin naman ninyo, kumain po kami at uminom, nakasalo ninyo. Tingin ko dito, the Lord's Supper. At nagturo pa kayo sa aming mga lansangan. Pulpit, preaching. Nakikinig ng sermon? Naglo-Lord's Supper. Sasagot naman siya, hindi ko kayo kilala. Why? Jesus is not in your heart. You are inside the church, but Jesus is outside your heart. Alam mo kung sino nakakaalam niyan? Ikaw lang. Ikaw lang. Namumuhi ka ba sa kasalanan? Napapamahal ba sa iyo ang mga bagay patungkol sa Panginoong Hesus? Lumayo kayo sa akin, kayong lahat na gumagawa ng kasamaan. Iiyak kayo at maggangalit ang mga ngipin. You know, pag narinig mo sa Bible yon, ano yung nagngangalit ang ngipin? Gnashing, sa sakit. Kapag nakita ninyong nasa kariyan ng Diyos, sina Abraham, Isaac, Jacob, at ang lahat ng propeta, habang kayo na may ipinagtatabuyan. Sinong naalala mo dyan? Remember Lazarus and the rich young man, young ruler? The rich ruler. Si Lazarus na nahirapan dito ay kasama ni Abraham. At lahat ng propeta matatanaw. Ang sabi ng ibang theologian dahil dito sa istorya ni Lazarus, mula daw sa impyerno, matatanaw mo ang langit. Kaya masakit ang dinadanas ng mga nasa impyerno. Pero pinakamasakit ang mararanas nung akala nila'y Kristiyano na nauwi sa impyerno. Sapagkat matatanaw nila ang kanilang kasama, ang 5 matatalino, ika nga. Ngunit maaalala din nila ang babala na kanilang hindi pinansin. Ang sigaw ng pastor na sunog. Wala yan.
Basta ako sisimba, makikinig at gagawin ko ang aking gustong buhay, ang aking gustong garbo, ang aking gustong damit, Lunes hanggang Sabado. Pagdating ng Linggo, magdadamit ako pagsimba. Ngunit sa Lunes hanggang Sabado, suot ko ang suot ko, buhay ko ang buhay ko. Yan po ang talinghaga. Yan po ang babala. Masasabi mong isang hindi angkop na Christmas message, hindi naman Christmas ngayon. Birthday ko ngayon. Pero ito po ay masasabi mong ibinibigay ng mapagmahal na pastor. Kasi po, pag hindi po ako nag-preach na ganito, sasabihin ni Lord sa akin, hindi mo talaga mahal yung kongregasyon mo. Kasi pinipreach mo sa kanila, yung makakaakit sa kanila para sabihin nila, ay, yung sarap-sarap ng sermon mo, Pastor EJ, talagang kamukha ka ni John Lloyd. Ngayon sasabihin nila, Pastor, ang sakit ng sinermon mo. Kamukha ka ni Martin Magpil. Kontrabida ka. Pero that's okay. That's okay. May nag-text po sa akin kahapon kasi ipinreach ko yung maiksing version nito sa aming company party. At meron po ako empleyado na nagpe-pray siya pero tinamaan siya sapagkat siya isang homosexual. Nag-text siya sa akin kanina, Pastor, happy birthday. Yung sermon mo, ayaw ko, ngunit maganda kong narinig kasi talagang natakot ako sa aking gawain. Ipag-pray mo na kayanin kong magbago. Yan po ang pinakamagandang regalo sa isang pastor. Na ma-realize natin na kailangan natin suriin natin sa sarili. But you cry to God. Ito po ay hindi para sabihin, uy, galingan mo. Magbumili ka ng langis, hindi mo kayang bilhin. Ang dapat mong gawin, manalangin mo, Lord, ako yun. Can you help me? Yun po yung parang nalulunod. Alam mo yung nalulunod? Huwag mo sasagipin yan habang malakas pa yan. Kasi dadaling ka niyang pababa. Pag nalulunod na yan, yung tighuk na lang. Tinuruan po kami sa military. Ilong na lang. Tapos kukunin mo siya, kukunin mo siya sa buhok. Pag walang buhok, sa ilong. Sorry Kasi hindi napapalagyan. Dadala mo yung sarili mo, Lord, hindi ko kaya. Gusto ko yung kasalanan ko Pero sa totoo lang, wala talaga akong langis. It's all fake. Alam mo, that's the prayer of a sinner at the foot of the door of heaven. Nasa bingit ka na ng kalangitan. Pag sinasama, Lord, hindi ko kaya. Pagod na ako Yung kasalanan, gusto ko siya Pero kinamumuhian ko siya. Can you help me? Yan po ang pagpuno ng langis. If you don't do that now, pagbalik ng Panginoon, sasabihin niya, hindi kita kilala. Yumuko po tayong lahat. Kung ikaw ay meron lamang parang anyo ng pagkakristyano, God is omniscient. Nababasa niya tayo. Ngunit kung ikaw ngayon ay merong kirot na nararamdaman, sa kasalanan mong minamahal, nagsisimulang mamuhi, that is God giving you the gift of pain for the sin that you have. At kaya bumalik ng unang pagkakataon, ang Panginoong Hesus ay hindi para sa Christmas gift, kundi para sagipin. God came to save sinners. Sabi nga ni Pablo, of whom I am chief. Ako yung namumuno sa mga makakasalanan. At pag yan ay iyong inamin, ikay kanyang sasagipin. At sa kanyang pagalawang pagbabalik, kilala kita. Ikaw yung umiyak, humingi ng tulong. Pumasok ka sa aking karihan. Panginoon, ako po'y nananalangin. Ako po'y hapuna. Sa kasisigaw na may dadating na sunog. Patawarin niyo po ako at ng aking mga kasama. Kung minsan ako po ay sobrang passionate dito po sa pagbabala. May nagsasabi pa, baka nananakot. Pero Panginoon, hindi ba talaga lamang nakakatakot? Kung meron po sa amin, klaro sa Biblia na hindi papapasukin. Kahit po ako'y mapaos, gagawin ko. At doon naman po sa mga nakakakita na sila'y may langis ng tunay na banal na Espiritu Santo, ito po ay maghihimok na magpatuloy sapagkat sila'y nakatitiyak ng kanilang direksyon. Kung meron po dito, Panginoon, na naantig at nagkaroon ng pagkaka-realize na baka sila hindi totoo, may they call upon you now.
May they cry out to you and say, I am a sinner, religious but not saved. Come into my heart. I accept my sin and I accept you as my personal Lord and Savior. At alam ko, Panginoon, sa iyong tinatawag nga po namin birthday, yan po ang gusto mong regalo. Hindi ang ritual, hindi ang panglabas na pandamit ng pangkasal, ng Christmas, kundi ang aming buhay na isinusuko sa iyo. At sana, Panginoon, ang panalangin ko, lahat po kami, 10 na aming mga mahal sa buhay, ay makasama sa tawag ng huling trompeta. Sapagkat alam namin, Panginoon, that you came here to die for us. Salamat sa iyong sakripisyo, pagmamahal sa aming makakasalanan. Sa pangalan ni Jesus.